ito ay inyong weather update para sa araw na ito. Ngayon ay kakamustahin natin ang mga estudyanteng nandito kung ano nga ba ang epekto ng matinding init na panahon. Kasama natin si Jan upang alamin ang lagay ng estudyante at alamin ang latest heat index. Salamat, Lovely. Sa kasalukuyan, narito tayo upang mag-interview ng ilang estudyante patungkol sa kanilang karanasan sa gitna ng sobrang init na panahon. And, magandang araw po. Pwede po ba kayo may-interview? Sure, wala. Ano pa yung mga pangalan? My name is Bea Ignacio. LJ Gumaro. Ayun, nais po namin kamustahin kayo sa lagay ng sobrang init na panahon na bakit mas pinipili nyo pa rin pumasok kahit na sobrang init ng panahon? Actually, wala kaming choice kasi umabsent kami. Pero sobrang init talaga, even yung electric fan ko, hindi na kinakaya yung heat index. Ayoko bumagsak. Small tuition. Siyempre, kailangan pumasok, sayang yung tuition fee. Tapos, siyempre may pangarap, kailangan makakagraduate tayo, nakasakalala yung grades natin dito, di ba? Hindi lang naman tayo pumapasok dahil binibigyan tayo ng baon. Single parent lang po kasi yung nagpapaaral po sa akin. So, kailangan ko pong pumasok para po makabawi sa kanila at para din po sa future. Yan lang po. At ngayon, nalaman at nakamusta na natin ang kalagayan ng mga estudyante dito. Dadako naman tayo sa kalagayan ng ating panahon. Sa kasalukuyan, patuloy na tumataas ang temperatura sa ating lugar na Metro Manila. Mayroon 40 degrees Celsius at sa mga karating dito probinsya na Cavite at Laguna na mayroong 42 degrees Celsius. Grabe naman ang init. Ano ba ang maaari nating gawin upang maprotektahan ang ating mga sarili laban sa init na ito? Tama, Lovely. Kaya mahalagang ingatan natin ating sarili sa ganitong panahon. Kaya maaari nating sundin ang payo ng pag-asa patungkol dito. Mag-inom ng maraming tubig, gumamit ng payong at iwasan ng paglabas kung hindi naman importante. Ito lang muna ang aking ulat mula sa Quezon City. Ako si Jan. Balik sa iyo, Lovely. Maraming salamat sa iyo, Jan, at sa ating mga manonood. Huwag kalimutang mag-ingat at alagaan ang ating kalusugan sa panahon ng matinding init. Muli, ako si Lovely, kasama si Jan, nagbabalita sa FM News. Pagsilang ng bawat umaga, bumabangon ang isang institusyon na buong sigasig na nagsusulong ng kaalaman at pag-unlad. Isang lugar kung saan ang kaalaman ay hinuhubog, pangarap ay binubuhay, at mga tagumpay ay pinagdiriwang. Hindi lamang binubuo ang estudyante, kundi binibigyang saysay ang bawat pangarap. Narito sa harap ninyo, isang institusyon na magbibigay liwanag sa inyong landas, ang National College of Business and Arts. Maligayang pagdating sa National College of Business and Arts, ang tahanan ng kaalaman at pag-unlad sa larangan ng negosyo at sini. Ngunit bago natin tuklasin ang kasalukuyang giting ng paaralan, tunghayan muna natin ang kanilang kahanga-hanga kasaysayan. Tinatawag noong 1968 sa kanto ng Arpapa at Lepanto Streets, sa pagitan ng dalawang haligi ng pribadong edukasyon sa Pilipinas, University of the East at Far Eastern University. Itinayo ang isang maliit na gusali upang magbigay tahanan sa isang maliit na paaralan. Buksan ni Dr. Pasio ng NCBA bilang isang serbisyo pampubliko. Kasama pa ang apat na naniniwala sa konsepto ng NCBA. Col. Rafael Q. Yacjanco, Attorney Jose R. Torres Jr., Mrs. Gloria C. Menes, at Mrs. Lourdes L. Sarabia. Mula sa maliit na gusali sa Arpapa Street, unti-unti itong lumawak sa pamamagitan ng mga akademikong programa at pasilidad na may iisang layunin, ang magsagawa para sa bansa ng uri ng mga edukadong manggagawa na kinakailangan para sa pagunlad at kabutihan nito. Nang buksan ng NCBA noong 1968, ang mga alok nito ay limitado lamang sa sumusunod na kurso. Sumunod dito, binuksan ng NCBA High School noong taong 1973 to 74. kasalukuyan, mahigit sa 50 taon matapos ang pagdatag nito, pinagmamalaki ng NCBA ang isang komprehensibong pakete ng mga akademikong alokasyon mula sa paaralang preparatoryo hanggang sa isang pinalawak at program pang-tersyaryong edukasyon at mga kursong pang-graduate.
Kasama sa mga alokasyong kurikulum ngayon ang BS Accountancy, BSBA, BS sa Business Administration, BSBA, BS sa Hotel and Restaurant Management, BS sa System Informasyon, BSIS, Bachelor sa Elementary Edukasyon, BEd, at Bachelor sa Secondary Edukasyon, BSE. Ang programang graduate ay nag-aalok ng Master sa Public Administration at MPA sa Master sa Public Administration or MBA. Mula ng itatag, patuloy na nagpupunyagi ang NCBA na ipagpatuloy ang kanilang patakaran sa edukasyon, maglaan at magbigay sa mga pasilidad at hanay ng guro ng isang kumpletong edukasyon sa mga kabataang lalaki at babae at gawing handa sila sa pamamagitan ng kasanayan at pagsasanay upang maging responsableng mamamayan at mga hinaharap na lider ng ating bansa. At iyan ang maigting na kasaysayan ng National College of Business and Arts, isang institusyon na patuloy na naglalayong itaas ang bandera ng kaalaman at pag-unlad. Ligayang pagdating sa NCBA Future Lakbayan, handa na ba kayo magsimula sa inyong kaaya-ayang paglalakbay sa aming paaralan? Samahan niyo kami sa isang nakaka-inspirang paglilibot sa mga pasilidad at karanasan na handog ng National College of Business and Arts. Tayo magsimula sa isang paglalakbay na puno ng kaalaman, kasiyahan at pag-unlad. Tara na at samahan niyo kami sa NCBA School Tour. Sa bawat hakbang sa paglalakbay ng kaalaman, isang tahanan ng handang tumanggap at magbigay liwanag sa mga estudyante dito sa National College of Business and Arts. Samahan niyo kami sa paglalakbay ng mga silid-aralan na puno ng kaalaman, karanasan at pag-unlad. Narito ang student lunch na kung saan ang bawat mag-aaral ay maaaring makipag-ugnayan, magbahagi ng kasiyahan at magpahinga. Sa mga estudyante gutom at naghahanap ng masustansyang pagkain, iba't ibang pagkain ang hatid ng aming kantin dito sa National College of Business and Arts. Isang lugar na kung saan ang bawat kagat ay puno ng ligaya at kasiyahan. Sa bawat pangangailangan sa kalusugan at kagalingan, isang lugar ng serbisyo at pangangalaga. Ito ang handang ihatid ng National College of Business and Arts sa kanyang bawat mag-aaral. Ito ang aming clinic, lugar kung saan prioridad ang kaligtasan at kagalingan ng bawat estudyante sa loob ng paaralan. Narito ang aming gymnasium, lugar kung saan ang mag-aaral ay pwede magpahinga, magpalakas at abutin ang kanilang mga pangarap sa larangan ng fitness. Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa bawat pahina ng karunungan at sa pag-unlad ng mga aklatan. Narito ang aming education, isang pasilidad na puno ng mga kagamitang pang-edukasyon at pang-extracurricular na naglalayong mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng bawat isa. Samahan niyo kami sa pagtuklas at pagpapalakas sa aming FH Hall patungo sa tagumpay at pag-unlad ng bawat mag-aaral.